So yun ang latest update po tayo dito sa Davao City sa ating Davao Samal Connector Bridge. So ano bang latest na ganap po dito? April 19, 2026. No, yung kanyang progress rate dito is nasa 46%. And is moving toward 60% mark, continuing construction despite environmental opposition and litigation over the site alignment. As of April 2026, the 4.76 km Samal Island Connector Bridge project is making significant progress with completion estimated to be delayed from 2027 to 2028 or even 2030, with construction approaching the 60% mark. The 23 billion project funded by China is currently installing main pylons and approach roads aimed at linking Davao City, Arcastillo, and Samal Island. So ito yun Arcastillo Street. Yung tinutukoy ko dito. So ano siya? Nasa ang completion rate is nasa 46% na as of April 19, 2026. Tapos yan nga, may mga hindi ko pa nakita, nahanap yung talagang tamang mga articles na nagsasabing hindi na matutuloy yung 2027 to 2028 na target of completion itong Davao Samal Connector Bridge, kundi magiging 2030 dahil sa kadahilanan kulang daw sa budget, kulang sa pondo ang pamahalaan natin, national na pamahalaan. So grabe no, ilang bilyon lang ba to dito ang proyekto na to? It's 23 billion pesos ang kanyang budget, pondo. Pero ang dami nating mga naririnig na nakawan, mali-malita na mga billion. So hundreds of billions. So yung mga yon, sana kapag makaupo na si Bibi Sara Duterte, maibalik yun, lahat ng mga ninakaw na lahat, din bababa sa pinakamaliit is 1 trillion total of mga nakaw na construction, yung mga contractor sa mga flood control project scams, yung Maharlika funds investments, so laki yun, 250 billion. JSIS, PhilHealth, Pag-ibig, basta lahat na lang ninakaw, pati yung gold bars, yung gold deposits natin, so pinagbibenta ng ating administrasyon ngayon na wala naman tayong nakikitang proyekto, wala namang mga flagship projects itong ating administrasyon ngayon, puro lang angkin. Anyway, so ito na yung dito, lugar. So ito yung 23 billion. Napaka-ambitious na yun, Ganon lang kaliit na halaga. Ganon yung halaga na 23 billion, pero malaking tulong na talaga siya sa mga taga Davao Region, Mindanao. Yung mga taga Samal, number 1 sila makinabang directly, mga taga Samal mismo kasi yung yaman ng Davao City, yung kapirahan ng mga taga Davao City, hindi na madidili ng ilang oras, within 3 point something minutes lang nasa isla na nasamal yung pera ng mga taga Davao City, at magwaldas na yung mga Davaoenyo ng pera nila. So yun, malaking tulong. Tapos sa mga taga Davao City naman, ang pinaka number 1 benefits namin dyan is yung aming mental health, di ba? Namin dito, pag bored na kami sa Davao City, kumbaga kami dito, parang ang tawag dito, nabu-burn out na dahil sa sobrang trabaho, daming mga ginagawa, mga pinagkakaabalahan. So punta kami ng Samal na dati, kung gusto mo magsamal, parang magdadalawang isip ka na lang, gawa nung makipila ka para na napakahaba, around mga 1 to 3 hours bago makatawid sa isla. Kaya ang ginawa ng mga taga Davao, medyo na lang muna, bahay na lang, o di kaya sa Mati City o saan pa ba, kasi very stressful yung tatawid ka pa ng Samal na napakatagal. Anyway, so 23 billion ang budget nito ng proyekto na to dito, pero marinig-rinig lang natin na merong nabibiling mga Gulfstream itong mga buhaya nating mga kongresista sa Pilipinas, Saldico for example, may mga dami na mga meron sila mga Gulfstream, mga private plane, meron sila mga helicopters, billion nilang halaga ng mga yon. So edi sana kung pinagawa na lang tulay yun bawat rehiyon, pinangpondo na lang yun para sa mga infra projects, edi sana ang daming tulay na magagawa kagaya nito. Edi sana number 1 itong Davao City, itong aming connector bridge ay hindi na siya madidili into 2030, di ba? So yun po yung progress rate dito is nasa 46% na siya. So towards the completion of 60%. So yung estimated na target of completion para maging passable na siya or magagamit na siya is late quarter of 2027 or even late quarter of 2028. Pero yun na nga ang nangyari.
2030 na yung magiging ano nito, target of completion. So ang tagal, di ba? I mean, well, matagal na ngayon 2027, like next year pa. Oh, matagal na nga rin yung ano, yung 2028. So mas pinatagal pa 2030. Anyway, so marami namang maganap ngayon sa national ano natin, national government, no? Ano ba tawag diyan, sa Kauluhang Manila. Yan na nga, pinagsubmit na ng ano na ngayon ng Supreme Court si Bongbong Marcos ng kanyang mga tawag nito, mga medical certificates, no? Yung mga fit to work something, mga ganyan, no? Pati hair follicle test pinagsubmit na. So di na alam if ever na talagang mag-positive siya sa paggamit ng illegal na droga, tapos hindi na rin siya fit to work, yung kanyang mental abilities, hindi na siya talaga fit to work as a president. So magiging presidente si VP Sara Duterte that time, no? So batik, sana no, I do hope na hindi lang ikulong ang mga kongresista, hindi lang ikulong ang mga kontraktor, hindi lang ikulong ang mga senador na mga may sangkot sa pagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan, kundi bawiin talaga yung pera, ari-arian, no? Hindi lang basta i-freeze yung assets, kundi bawiin talaga, i-sequestered, kunin ng pamahalang gobyerno ng Pilipinas, tapos ipagawa ng mga proyekto gaya nito. So nakakalungkot lang, no? So damay tayo sa sobrang kawatan nitong mga majority ng mga kongresista na nasa House of Representatives, di ba? House of Crooks. Ito, wala na tayong masyadong proyekto. May mga proyektong nakabinbin, maraming mga unfinished, mga unfunded. Walang pondo. Dami naman pera ang Pilipinas, yun, ninanakaw na talaga, binubulsa, ando sa malita lahat. Anyway, so yun ang project natin dito, yung pinaka-latest update ng mga nagdaang araw or linggo. So ano pa lang, naghuhukay pa lang dito, pinagigiba lang yung gasoline station, Caltex, or Caltex, parang yun nga, Caltex talaga to dito. So Caltex to dito na gasoline station, na pagkakaalam ko 100 millions na yung value talaga din, no, yung binayaran ng gobyerno dito para sila ay mag-evacuate or mag-relocate. Tapos ayun, nung pagkagiba nung talagang establishments, ito na, may mga nagtatrabaho na pinagbubungkal na yung mga dito, simento. So yan na, giba na siya. So ibig sabihin, dire-diretso lang to dito ang pagtatrabaho. Kahit pa parang medyo mas slow down lang siguro ang pagtrabaho, pero hindi naman hihinto, no? Mas slow down lang talaga siya. Gawa nung siguro may mga kulang nga sa budget, kulang sa pondo. So ito yung itsura, ha, as of this very moment. Balikan natin around mga 2023 or 2024 if I'm not mistaken. To dito, na-vlog na natin to dito na meron silang ginagawang parang soil testing. So ngayon, ibig sabihin ho noon pasado yung soil testing, pwede siyang malagyan ng mga poste, no? Mabaunan, no? Pwede dito mailapat yung mga pundasyon, poste. Kasi ito yung pinaka approach, ito yung pinaka junction ng Davao Samal Bridge Connector dito sa may Arcastillo Avenue or Arcastillo Street corner, GP Laurel Avenue. So yun lang, ha, ang na update dito. So nasa 46% na, which is hindi naman yun siya kwentong kwentong barbero, no, na 46%. As we can see naman talaga, marami na tayong makikita ng mga poste na tayo doon sa kabilang isla sa Samal, and dito rin sa may landing area naman ng Lanang Beach Club dito sa Davao City. So tama, ang galing, no, 46%. One of the most ambitious project ni Tatay Digong dito sa Davao City, na magdudungtong nga sa Davao City and Samal Island, na talagang sabi ng mga karamihan talaga dati back in the days talaga, no, like mga early 2000s since up pataas in 2020s, na yan, parang panaginip lang yan. Parang pagpuputi na yung uwak. Pero syempre sa mga Duterte nga, wala imposible, kaya ito napagawa talaga ni Tatay Digong. Very good, no, nakatuwa. 46% na siya. So slowly but surely, I mean, yun na yung mahalaga. So I mean, sayang nga talaga, no, hindi na talaga matutuloy yung 2027, 2028 na target of completion. Kasi nga ninakaw ng natin, mga kongresista, congressman, no, pinaghati-hatihan na yung trilyones ng Pilipinas. Party-partihan nila, no, yun, na segregated na napunta kay Kimbo, kung sino pa yung mga recipient ng mga mali-malita na sabi ng mga Marines, ex-Marines, no? So that would be all. Thank you for watching, ha. Latest update, April 19, 2026. 46% complete progress.